Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan, syempre, patungkol po sa nag-interviews ni Kim and Paolo na kung saan si Paolo abay hindi na talaga nakatanggi. Talagang tuloy-tuloy ang mga revelasyon about sa Kim Pao. And of course, about po sa sa bagong award ni Kim Chu na nakuha. Pag-uusapan natin 'yan. And of course, syempre, bunot na bunot si Kimi sa Showtime. So, pag-uusapan din natin lahat ng yan. But before that, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, ari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga chika na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, eto na nga. Dito na nga po tayo sa award ni Kim Chiu. Ang Dragon Award. Golden Dragon Award ni Kimi. Akala ko Dragon Award kasi naman siya po ang boss sa kanila ni Paolo Avellino talaga. Ang real boss ay si Kia, may hindi po si Paolo Avellino. So, ayan. Akala ko inapasa kay Kim Chiu ang corona ng pagiging dragon. Charot lang. So, eto na nga at talaga naman nga pong pinaninindigan ni Kim Chiu ang pagiging dragon at eto na nga may nakuhang award na Golden Dragon Award. So, thank you so much po sa award na ito para kay Kimberly Shuyap Chu. Grabehan nga yun. Naku, grabe si Kia Kini. Mapa 2024 at 2025, abay wala pong pinipiling year. Talagang humahakot po ng award. Ganyan. Ang isang Kim Chiu, talagang nilalamon nila ang taon na to. Huy, grabehan yun. Simula pa lamang ng taon na inaangkina nila ang 2025. Lalo na po niyan kapag nag-blockbuster ang movie ng Kim Pao. Talagang ang kini ng Kim Pao ang taon na to. Charot lang. Anyway, eto sabi po ni Kim Pao, Sweethearts, ayan, siya po yung author ng nakuha na natin ng update na to. Golden Dragon Awards Most Remarkable Filipino Actress and Empowered Brand Ambassador of the Year. Congratulations, Kim Chiu. Abay, talaga naman po dami po kasi talaga ni Kim Chiu mga ngayon, commercials. Dami niyang mga ganaps. Talaga naman, nag-uuma po ang blessings ni Kimi kay deserve ni Kim Chiu ang Golden Dragon Award na yan. Congratulations again, Kimi! Now, looking forward naman para po sa panibagong awards nila ni Paula Avellino after maging success ng My Love Will Make You Disappear. Huy, talaga naman kinunclude na ang success ng movie. Pero yun naman talaga yung natatanaw na natin, di ba? Na magiging successful ang movie nila na ito. Paano ba naman na napakarami po talagang mga tao at kinukuyog, grabe naman yung kinukuyog. Dinudumog ang Kim Pao sa kanila pong mga mall shows. But anyway, March 1 ha, huwag niyo pong kakalimutan ang mall show ng Kim Pao. Anyway, sabi naman dito ni Madam Rodora Perez, yan ang patunay na kung sino ang binababa ay siyang itinataas at pinagpapala ng Panginoon. God bless Kim Pao forever. Yes, true. Kaya sana'y mag-isip-isip na mga bashers na wala po nangyayari sa kanilang mga pinagagawa dahil the more na binabash nila si Kim and Paolo ay the more lamang pong inuulan ng blessings ang dalawa. Parang sila pa nga po ang isa sa mga reasons kung bakit po mas lalong nagbo-boost ang tawag dito, ang blessings ng Kim Pao. Ika nga, 'di ba? Sa kasabihan, more basher, more money. Parang ganun lang naman yan. Showbiz kasi yan. So, sorry na lang dahil mga bashers, mas malakas po ang Kim Pao fandom kesa sa inyo. Anyway, ito naman sabi po ni Madam Nanita, correction, mga bashers. No need maghabol ni Kim
no need maghabol si Kim kay Paolo. Noon pa man, si Kim na ang pinapangarap ni Paolo. Mag-research kayo. Ginugoogle palagi ni Paolo para lang makita si Kim. Sa galaw ni Paolo ngayon, napaka-in love kay Kim. Inggit kayo, no? Naawa na lamang ako sa inyo. Panghuhusga lang naman ang alam. Ayan, yes, true. Bakit nasabi nilang si Kim ang naghahabol kay Paolo Avellino? Abay, nagkamali lang. Sa dami ba naman nagkandabuhol-buhol na ang kanyang schedule? Ay, sino ba namang hindi malilito? Abay, nasabihan agad ng naghahabol, masyadong habol na habol si Kim kay Paolo. Sorry na lang kayo. Dahil si Paolo ang naghahabol kay Kim, mula noon talagang nag-aantay na siya at pinapangarap niya si Kim Chiu. Anyway, dito naman tayo sa komento ni Madam Helenita Catalazay. Magandang gabi. Good evening, Gandara. Lagi kong pinapanood ang show mo. Huy, maka-show naman kayo. Vlog na lang. Para naman mayroon akong napakalaking production yan. Huwag niyo ako ginagawang artista. Naku, lalo ako nagmamaganda. Huwag ganyan. Wala akong piso. Charot. Anyway, ginawa ba namang artista? May sariling show. Anyway, sabi pa dito, thanks for the ayuda for Kim Pao forever. Hindi ako nagsasawang manood tungkol about Kim Pao. Na, ano to? Madadala sa programa mo, Gandara. Sana mabasa mo ulit itong comment ko. Stress reliever ko ang Kim Pao. Ingat ka, Gandara. From Paris, France. God bless. Huy, pasalubong po. Charot. Napakaswerte nyo naman. Alam nyo, namamangha talaga ako kapag kami nababasa ako na from ibang bansa. Kasi parang anong feeling? Anong feeling na nasa ibang bansa? Charot. yung yung maganda ba sa balat? May ganyan-ganyan. Abay, talaga namang tayo pinababano. Anyway, ayun, kidding aside, yes po, lahat naman tayo ay hindi po talaga nagsasawa pagdating sa Kim Pao. Dahil happy pill natin sila. Speaking of happy pill, abay, makita mo lang, ang dalawa kahit siguro hindi mag-imik, magtitigan lang. Abay, ang kilig natin ay hindi mapipigilan. Ganyan, may magic talaga ang Kim Pao eh. Mga gusto namin But parang ikaw yung nag-adjust talaga. Parang si Kim Sinisay, ikaw talaga yung nag-adjust sa kanya. Paano? Because medyo to quiet person ka. Oo daw. And then, ikaw Anyway, ayan, pag-usapan na nga natin ang tungkol dito sa pinakasentro ng ating update ngayong gabing ito sa pag-amin ni Paolo Avellino na talaga naman pong siya nag-a-adjust nag-a-adjust para kay Kim. Ang laki po talaga, hindi yung pag-a-adjust natural na pagbabago sa sarili niya na hindi niya namamalayan, na unti-unti talaga siyang nagbabago, na adapt ang energy ni Kimi, etc. Alam mo yun, natural niya yung nagagawa, hindi pinipilit na mag-adjust. Yun yung masasabi ko dito. Kasi, grabe, yung mga pagbabago kay Paolo Avellino, abay kung nag-a-adjust lang yan, abay may kahirapan yan. Hirap na hirap ang Paolo Avellino, pero hindi natin nakikita yung hirap na yun sa kanya. Actually, nag-enjoy lang siya, at saka, napaka-natural lang, sobrang masaya siya. Parang hindi nga lang niya namamalayan talaga na nagbabago siya. Kaya nga parang hindi rin siya sure. Kasi siguro pati siya nagugulat sa sarili niya na ay ganito na pala ako ngayon. Nga marirealize niya yan someday na hala, oo nga. Nabulag sa pag-ibig. Charot Someday marirealize niya yan na kasi sa ngayon I think hindi niya alam na nagbabago. Unti-unti na siyang nagbabago kasi alam mo yon, yung mga priority siguro, alam niya na si Kim Chiu gusto niyang makatrabaho, like okay lang siyang makulong sa love team. Pero yung mga changes sa kanya na yung mas malalim pang mga changes sa kanya, hindi niya yung pansin. Kasi kadalasan lang po hindi ko na-apply ito sa lahat. Sa huli, or hindi naman sa huli, wala naman sigurong huli ang Kim Pao. Wala naman pong dulo ang Kim Pao. Forever na yan. I mean, yung tawag dito, late na re-realize sa sarili na, hala, oo nga,
Dati hindi ko to ginagawa, ngayon ganto na ako. Siguro ngayon, baka, kasi ano na, may nagpaparealize na sa kanya. Di ba nga sabi niya, ang sagot niya is, oo daw. Oo daw. Anyway, dumako naman tayo ngayon kay Kimi. Kung saan, abaway talaga naman pong bunot na naman siya. Napakahusay ni Kuya Bong pagdating po sa pangungulit kay Kim Chiu. Sa panunukso kay Kim Chiu, grabehan talaga yun. Hoy, winner ka dyan, Kuya Bong. Oh, ha? Paolo Avellino, baka daw nanonood si Paolo, relax ka lang dyan. And grabe si Kimi, talaga naman pong tawang-tawa din. At pinipigilan si Kuya Bong. Pero iba rin si Kuya Jong, ang bilis din talaga naman po ng utak, ano po ng joke, magbato. So ayan, nakantahan si Kimi ng March 1. May kiliti ako diyan. Kaya ayan, nauwi po sa pangbubunot kay Kim Chiu. Kaya masaya na naman ang lahat, lalo na ang Kim Pao fans. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Salamat!